kasi sinabi ni Harry Roque? Let's see. Isinulong ng akbayan kay VP Sara, ito lang ang kauna-unahang criminal case na sinampa ng mga dilawan laban kay VP Sara. At ang pagsampa ng kasong ito ay talagang nagpapahiwatig na ang mga dilaw ay nakiisa na ngayon sa mga loyalistang Marcos sa Sabi ko, hala, nagdemanda lang. Dilawan, mga clear. Sige nga, kayo mag-analyze ha. Yung si Harry Roque kasi, gustong-gusto niya kasi, napalabasin na nagkakasabwatan ang mga ang administrasyon, PBBM, at saka yung mga pink or dilaw. Pero sa Pangulo naman, walang kulay-kulay, mga kaklira, walang kulay-kulay sa Pangulo. So, bakit, sa niya sasabihin, na nagkakampihan? Teka lang! Kailan ba kinampihan Professor Shelo Magno ang Pangulong Marcos Jr.? Diba? Lagi silang kritiko, pero hindi yun minamasama ng Pangulo. Nasabi ko lang, nakritiko sila. Okay? Yung kanilang mga kasamahan. Sila ba sila? Diba? Pero hindi umaara yung Pangulo dito. Bakit? Yung mga kritiko na wala naman balak ng maitim na balak sa Pangulo, okay lang yun. Diba? Normal yun. Parte yun ng demokrasya. Sige, panggitin natin. The likes of Ronald Llamas. Kritiko. Pinklawan. Pero normal yun eh. Shelo Magno. Professor Shelo Magno. Sobrang kritiko. Diba? Isama na natin ang kaibigan natin si Christian Isguera. Kritiko. Pero may masama ba doon? Part yun ng isang demokrasya, democratic country. Pero iba yung tao na nanginira dahil gustong kumamkam ng posisyon. Iba yun. Iba yung sinisira, katulad ginagawa nila Atty. Harry Roque, mga kaalyado nila, na gumagawa ng kwento walang basihan kasi gusto nilang iluklok agad-agad si VP Sara bilang Pangulo. Iba yun. Diba? Now, tanong natin, yung katulad na kritiko ba ni Professor Shelo Magno makikipagsabwatan kay Pangulo Marcos Jr.? Isip-isip. Makagawa lang ng kwento para sirain, diba? Sa mata ng tao, ang mga pinklawan, dilawan, pati na ang Pangulo. Na para sila nagsasabwatan para gumawa ng kwento laban kay Vice Presidente. They are critics. Ang ganda ng laki nun ako yun They are critics, but kind of critics where no matter what you do, it's always negative for them. Well, sometimes like that. Kritiko. Well, all the part ng democratic country yan. Pero may mga kritiko na walang nakita maganda sa ginagawa ng Pangulo. Kundi mag-criticize. Diba? Although, hindi naman sila yung destabilizers. Diba yun? Kritikong wala na lang nakikita kundi mag-criticize. Diba? Parang ganito damn if you do, damn if you don't. Diba? So, halimbawa, pinaprioritize ng Pangulo yung anti-political dynasty bill. Prioritize nyo yan Tapos biglang sabihin, bakit niya pinarioritize? Diba? Anong hangin ang dumapo or lumipad or sumagi para magbagong isip niya? Diba? Pag hindi ginagawa ng Pangulo, pipintasan. Pag ginawa, pipintasan pa rin. Sabihin nila, bakit ang Pangulo, diba, hindi masyado nagbi-briefing dito na doon dating Pangulo na ang daldal. Basta malagyan lang ng camera, daldal, lahat ang kaso, puro EJK. Drugs, walang drugs. Pero ekonomiya, wala. Yun yung gusto nila, palamura. Diba? Nagmumura palagi. Nagbabanta sa buhay. Okay? Bakit lumalaki to, natatakpan tayo? Tapos, mga ganito. So, parang ang dating, di ba, hindi nagsasalita masyadong Pangulo, mahinahon. So, hindi siya masyadong humaharap sa media because trabaho siya. Di ba? Parang, depende lang sa pagka may briefing, pagkapihan, yun lang. Pero ngayon, yung Pangulo yung nagre-report, especially sa flood control project, sabihin na, bakit yung Pangulo lagi nagre-report?
Di ba? Ano to, reporter? Saan ba nagalulugar ang Pangulo? Pag hindi niya ginagawa, push. Pag ginawa niya, ba't niya ginagawa? O di ba, kritiko? Lahat na lang. Mali. Lahat na ginawa. May pintas. Diba? Samantalang yung ibang magagandang nagawa, hindi man lang na-amplify. Kaya nga sabi ko sa inyo, meron akong nakilala eh. Kilalang journalist, anchor, radio commentator. Wala na ako nadinig. Kundi pamimintas sa Pangulo. Pero parang hindi ko nadinig na pinipintasan niya. Hindi ko nakikitang natatakil niya sa programa nila yung mga ginawa ng Vice Presidente. Hanapin ko nga meron na. Hindi ko talaga, ngayon hindi ko nga alam kung na-take up nila si Madriaga. I don't know. Diba? Nag-prioritize ng 4 na bill, pintas pa rin. So mga Krila, ito, tuloy na tayo kay Harry Roque. Pagpapabagsak sa mga Duterte. So malinaw Ulit. sa pagpapabagsak dilawan laban kay VP Sara. At ang pagsampa ng kasong ito ay talagang nagpapahiwatig na ang mga dilaw ay nakiisa na ngayon sa mga loyalistang Marcos sa pagpapabagsak sa mga Duterte. Sino ba ang nag-iingay na pabaksakin si Pangulo Marcos Jr.? Kahit wala siyang issue ng korupsyon ha, nagkataon lang na siya nagpapaimbestiga ng korupsyon mga kaklip. Alam mo, wala kasi silang maituro sa Pangulo dahil ang Pangulo nagpapaimbestiga. Kahit anong gawin nila dito, dahil ang Pangulo nagtatrabaho na maayos. Especially ito ha, talaga sana mas lalo lumawak ang tulong na maitipa ng DOH sa mga indigent patients. Diba mga kaklip? So, wala kayong maituro, 3 years, wala kayong maiturong korupsyon sa Pangulo, kaya ang ginalagay nyo ng lagi ay yung di umanong paggamit ng droga. Gamit ang fake AI video. Diba? Sa tagal-tagal nyo nagbibintang since 2024, panahon pa ni dating Pangulong Duterte, dyan sa maisog, kauna-una ang maisog. Na walang ginawa naman, si Pangulo, ha? Pakita ko sa inyo to, ha? Tingnan natin. Ito, ha? Pakita ko. Kundi ba naman... Predecessor President Marcos. Duterte is now denying calling Marcos a drug addict or challenging him to take a drug test. In a prayer rally on January 28, Duterte had accused Marcos of using cocaine. Si Presidente, wala akong sinabi na gano'n. Katatapos pala na maisog to, mga klira, maisog 1 na, yung kauna-unahan na. Sige, ngayon, deny siya. Even if you kill me 1,000 times, making, taking, pero kung sabihin mo, adik, wala akong sinabi na gano'n. Hindi nga okay, antibiotic na ito, okay, aspirin, drugs. Just to make that pero wala akong sinabi na patayin ako naman po sir. Takot ko naman ako mamatay ng kata. Gusto ko mamukuhay. Diba? So, kung ito mismo nagsabi, mga kakli, diba? May sinabi niya tungkol sa PIDEA, documents, dininay niya dito. Kaya lahat na lang ng ginawa nila ebidensya, gawa. Liwanag. Yung mismo nagbibintang, yung naunang nagbintang, siya nag-deny na sinabi niya yun. Di ba? Kayo na walang ebidensya. Wala kayo mapala. Di ba? Yan, pinakita ko na sa inyo mga klik kung paano niya dininay ito. So, ang naratibo ngayon ni Harry Roque is nagkakaisa daw ang mga dilawan at si PBBM na walang kaibe-ebidensya na naman to. Bintang na naman to para lang daw sirain si VP Sara. Paano sisirain niya? Matagal ng issue to. Na hanggang ngayon hindi pa nasasagot. Bloodbath? Nasaan yung bloodbath? Kala ko ba sa tamang pagkakataon sasagutin to ng Vice Presidente? Pag nandiyan, come to the rescue naman kayo. Di ba? Wala pa siyang sinasagot. So malinaw na malinaw po sa buwatan na ngayon ang mga dilawan
Saan ang ebidensya nagsasabuatan? Ang labo, talaga, makagawa lang ng kwento. Diba? ang mga pulahan ni Marcos at ang pulahan ng CPP-NPA. At sila po ngayon ay talagang Teka lang. Paano napunta yung CPP-NPA dito? Akala ko magkasabot yung Pinklawan sa Kapula. Tapos ngayon, meron ng CPP-NPA? Teka lang. Sino ba nagdemanda kay BP Sara? CPP-NPA? Akala ko ba Dilawan? Di ba? Ang usapan kanina pink sa Dilaw. Tapos naging CPP-NPA na. Ano mo ma-connect lang para yung tao magalit sa kwento niya na walang basihan? Lawyer pa naman to, di ba? nagkaisa para patumbahin ang mga Duterte. Parang hindi pa sila happy na nakakulong na si Tatay Digong sa dahig. Teka lang. Bakit ba lagi mong iniitsapwera yung mga taong nagdemanda kay dating Pangulong Duterte? Hindi ang Pangulo. Hindi si Pangulong Marcos Jr. ang gumawa ng kaso diyan sa dahig. Hindi rin ang Pinklawan, hindi rin ang Dilawan. Si Senator Trillanes saka yung mga kamag-anak nung pinatay. Pinatay. Nakakalimutan nyo bang may pinatay? Maraming pinatay. Yun yung kinakalimutan nyo lagi. Awang-awa kayo doon sa pumatay. Pumatay. Na madami. Diba, Roque? Admitted yan ng idolo mo. Pumatay siya ng marami. Lagi nyo iniitsipwera yung kwento na yun na para bang gawa-gawa ni Pangulong Marcos yung kaso sa The Hague. Diba? Yun yun, nakakaawa. Paano? Paano yung pinatay? Paano yung pinilit lumaban para patayin ng mga pulis? Yun yung utos ng idol mo. Palabanin yung mga suspect. Diba? O, diba? O, yan sabi niya, o. At yung idolo mo, di naniniwala sa Diyos. Diba? Sige, tuloy. Huwag ka na high blood, anti-Claire, daanin natin sa ligan na paraan. Huwag pamarisan ang nakaraan. Yes, o sinasabi ko lang kasi yung kwento niya iba. Diba? Kinakailangan talaga mapabagsak pa nila itong si VP Sara. Now, ang tanong, unang-una, may mangyayari ba yan sa kasong yan? Ang sagot, wala. Bakit wala mangyayari? Bakit wala mangyayari? Kasi matagal na po natin sinabi yan, no? Na sa ating saligang batas, nakasaad na ang Vice President, kasamang Presidente, ang mga Chairman at members ng Constitutional Commission, ng Ombudsman, ay impeachable officers. Sila ay po pwedeng matanggalan sa posisyon sa pamamagitan ng impeachment. Kaya nga, itong Pebrero, inaasahan natin na sa ating saligang kailangan talaga mapabagsak pa nila itong si VP Sara. Now, ang tanong, unang-una, may mangyayari ba yan sa kasong yan? Ang sagot, wala. Kasi matagal na po natin sinabi yan, no? Na sa ating saligang batas, nakasaad na ang Vice President, kasamang Presidente, ang mga Chairman at members ng Constitutional Commission, ng Ombudsman, ay impeachable officers. Sila ay po pwedeng matanggalan sa posisyon sa pamamagitan ng impeachment. Kaya nga, itong Pebrero, inaasahan natin na magsasampa na naman ng panibagong impeachment yung koalisyon. Mga Clear, tinan nyo ha, in-equate niya yung pagsasampa ng kaso sa pagiging impeachable officer. Isa lang po sa Pilipinas ang may immunity from suit. Ang Pangulo. Yes, impeachable officer ang Vice President. Pero ang pagsasampa ng kaso sa kanya, it doesn't mean that she will be removed from office. Tandaan natin, mga ka-clear. Hindi ba nung na-demanda? Although hindi ma-impeachable officer si Senator De Lima. Nung na-demanda si Senator De Lima na sa pamamagitan ng gawa-gawang kwento, di ba? Di ba nagtrabaho siya sa loob ng kulungan? Tinanggal ba siya bilang senador? Hindi. Tanong din natin dyan, si Senator Trillanes, nung siya nakulong, nagpatuloy siyang magtrabaho. So, pag kinulong ka,
Does it mean ba na you are removed from office? Hindi. Nakapagtrabaho pa rin sila bilang senador. Diba? Kahit nakakulong, gumaganap sila sa kanilang trabaho. Wala nga lang sila sa kanilang opisina. Physically. Pero yung pagiging senador, nandun pa rin. They were not removed from office. Ngayon, pag sinampahan ng kaso ang vice-presidente, pwede ba? Of course. Bakit? Wala siyang immunity from suit. Hindi siya nag-enjoy ng immunity from suit. Only the president. So, ang tanong, paano kung no bail ang kaso? Makukulong ba siya? Sa akin, pagkakaalam, sa akin, nakaka-clear. Hindi natin alam kung may mangyayaring kaso sa Supreme Court dito. So, ano sasabihin? Diba? Ang sabi kasi ng iba, maraming Duterte, mga Duterte sa Supreme Court. So, ayoko isipin yan. Kasi dapat neutral sila. Kahit sino nag-appoint sa kanila, dapat neutral sila. At dapat malaman din nila na tatrabaho sila dyan para sa taong bayan. Kasi kailangan sila maging neutral. Dahil Supreme Court sila. Diba? So, kahit anong sabihin na, ang dami kasi mga ganyan. Ang Supreme Court kasi, kaya ganyan. Kasi maraming mga Duterte dyan. Diba? So, kung nararamdaman ng iba yan, sana hindi maramdaman. Sana hindi. Kasi dapat, justices, judges, mga investigators, should remain neutral. Kahit sino pa nag-appoint sa kanila. Okay? So, tuloy lang tayo ha. Tapos bibigyan natin ito ng ano. ng pula, dilaw at ng CPP-NPA laban kay VP Sara. Pero yung pagsasampa nila ng kaso, Samantalang yung tatay niya, di ba? Malapit sa mga NPA. Tatay ni VP Sara. for plunder kay VP Sara, wala talaga mangyayari dyan habang hindi natatanggal sa pwesto si VP Sara. Mga clear, sige. Ayan na, yan ang kanyang paniwala. Kasi paulit-ulit na sinasabi ng ating Korte Suprema na kapag ikaw ay impeachable, hindi ka po pwedeng kasuhan ng kahit anong kasong kriminal na magresulta sa iyong pagkakatanggal sa pwesto. Hindi ka naman tatanggal sa pwesto eh. Ikukulong ka lang. Diba? Ikukulong lang kung no bail. Recommended. Okay, so yan ang paniniwala niya mga clear ha. Okay, tignan natin to ha. Tignan natin kung ano ang sinabi ng dating DOJ Secretary ni dating Pangulong Duterte na si Menardo Guevara. Okay, let's see. Okay. Kakampi nila to ha. Ay, sorry, ito wala. Kakampi nila to. Ha? VP Robredo, Vice President ito, not immune from suit. Pwedeng idemanda. Ana? Okay. Vice President Leni Robredo has no immunity from suits, even as she can only be removed from office through impeachment. Justice Secretary Menardo Guevara said yesterday. Panahon ito ni dating Pangulong Duterte. Okay, natin. Guevara explained that the 1987 Constitution does not grant the Vice President immunity from criminal suit while in office, unlike the President. Presidente lang po ang may immunity from suit. It means Robredo would have to face the criminal charges filed against her by the PNP Criminal Investigation and Detection Group, PNP-CIDG, for her alleged role in the purported plot to oust President Duterte. Imagine nyo ito sinampahan agad ng kaso ha. Samantalang si VP Sara, sinabi niya na sa The Hague na gusto nila matanggal ang Pangulo sa pwesto. Ang dami na niya mga kaalyado na yan sinisigaw. Diba? Hindi pa rin dinimanda. The Constitution does not The Constitution does not grant the Vice President immunity from suit. Since she is not immune from suit, the Vice President has to face the charges even during her tenure, kahit siya ay nakaposisyon. The Department of Justice chief told the Star when asked for his legal opinion on the matter. This means the DOJ may proceed with its preliminary investigation on the charges of sedition or inciting to sedition, cyber libel, staffa, and harboring a criminal or obstruction of justice against Robredo. And that she could face trial in court. Prosecutors find probable cause to indict her. But Ibarra stressed, Robredo may not be removed from office via criminal proceedings at she is impeachable officer like the President. Maliwanag naman yan, hindi naman siya i-remove eh. The Vice President may be removed only from office only by impeachment, which is a totally separate and independent process.
assuming hypothetically that the Vice President is found guilty, the imposable penalty does not include removal from office. So, yung magiging penalty doon, mga kaklir, imprisonment lang. So, hindi naman ilalagay sa decision na you will be removed from office kasi mariremove lang siya ng office through impeachment. So, ayan o, assuming hypothetically that the Vice President is found guilty, the imposable penalty does not include removal from office. But the penalty may include disqualification from holding any public office in the future. Diba? Yan yon.